Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 275 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Masarap ba ang luto ng Diyos? At ang topic natin ngayon ay Sex and Theology. Sabi po dito yung concept na Sex and Theology. Sex is God's good design. Given within marriage is a sacred expression of love, unity, and fruitfulness. Unlike the world's distorted views, the Bible teaches that sex is honorable when kept within God's boundaries. It is not shameful, but holy, a covenant gift pointing to intimacy, trust, and mutual giving. At ang Bible verse mo natin matagpuan sa Genesis chapter 1 verses 27, and it says, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them." Sa Tagalog po, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. At ang teachings mo tingnan ay number 1, sex is not shameful but pure and holy. Yung sex po, parang hindi dapat siya ikahiya. Bagkus, maganda nga po, katulad ng sabi kanina, ito po talaga, madaming mag-agree na dapat nga, di ba, yung magulang ang unang teacher. Hindi ko naman inaano yung parents ko, ganun. Pero tama nga yung sinabi na pag magulang, di ba, dapat sa bahay parang tinuturo na to. Kasi syempre yun, di ba, madami ng social media, ang dami ng pwedeng malaman. Isang search mo lang, makikita mo na lahat. Pag doon nila nilaman yung about sex, iba na yung perspective nila. Hindi na katulad ng perspective or yung totoong meaning niya galing kay Lord. Kasi it is a good God's gift na, diba? Kumbaga yung sex. Kaya kailangan, habang bata pa lang, maganda na maunawaan na nila yung sex, hindi siya nakakaya, kundi pure and holy siya. Gift po ito sa atin ng ating Panginoon. And number 2 po, sex is God's precious gift. Ito po, diba, gift pa nga siya ng ating precious gift nga siya kung tawagin. Na kailangan intindihin, marapat natin intindihin physically, emotionally, and yung about sex. Hindi siya basta-basta na hindi kailangan siya ipagkait, lalo na sa mga bata. Kasi gift to. Kasi lahat tayo meron ng ganito. Kailangan na lang talaga natin ingatan, dahil lalo na sa ating mga babae, ingatan natin itong katawan na meron tayo, dahil ito yung katawan na dapat dapat natin sa ating i-honor natin siya. And number 3 po, sex is designed with many fine details. Ito po, kung di ba parang hindi ako pumasok sa isipan ko na ang nagagalingan talaga, parang parang naano talaga ako, parang ngayon na parang mapalaisipan talaga kung paano na-design na gano'n, kung tawag ito, yung mga details niya, diba, parang ang galing ni Lord gumawa. Diba, parang, diba sabi nga ko nito kanina, nung siguro nung una nang si Eva at Adan, na siguro chinek pa nila one by one yung mga sarili nila, diba, what details ng katawan nila, parang magical, diba, hindi ba ang galing talaga ni Lord gumawa. And application naman po para tumampi sa ating buhay. Number 1, protect the God's gift of sex. Ito po, sex, kailangan protektahan natin ito. Kailangan nga sabi nga dun na kailangan i-protect natin ito yung regalo ng ating Panginoon, which is yung sex, na kailangan nga, diba, sabi na example kaya na yung Pasko, na sabi nga na kailangan hindi mo siya pwedeng buksan na maaga pa, bare months pa lang buksan mo na. Dapat buksan natin siya sa takdang panahon na, which is yung December 25, which is yung Christmas, kasi doon naman talaga nag-open ng mga gifts, diba? Kaya halimbawa yun, pero yung about sa marriage, na kailangan after marriage mo siya buksan or ibigay sa mapapangasawa mo.
And number 2 po, practice faithfulness in thoughts and in deeds. Ito, marapat lamang na tayo ay magpakatotoo sa harap ng ating Panginoon at sa harap ng tao. Ngayon, syempre ako, student, dalaga pa. Ngayon, maganda na napapakinggan ko to and may kaalaman ako sa ganito. Na namulat na agad ako sa ganitong usapin, lalo na pagtukol sa sex, pero in biblical siya. Kaya, marapat lamang po na maging tapat tayo pagdating sa ating salita, sa gawa, at sa isip natin. And number 3 naman po, pray for grace to honor God with your body. Ito po, ipagdasal po natin na yung katawan po talaga, i-preserve po natin, at talagang yung katawan natin kailangan gino-glorify natin, ino-honor natin itong katawan natin. Dahil, syempre, yung katawan din natin yung iaali natin sa ating Panginoon, di ba? Yung buhay natin, iaali natin sa Kanya. Kaya, iyan natin yung sarili natin na dapat silod yung pinapalataya natin, ino-honor natin sa lahat ng ating gagawin. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo na itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.